Dito, sa kahabaan ng Magat River ay madami tayong mga kababayan na umaasa sa biyayang dumadaloy sa ilog. Nagkaroon tayo ng pagkakataong mabisita ang Magat Dam at ang Magat River at malaman ang buhay ng ilang mga residenteng naninirahan dito at ang malaking potensyal ng lugar para sa turismo. Halag 1 o Halag 1. Kasama po sila Tatay Roger, pati yung iba pong mga residente dito na nakakwentuhan po natin. So salamat po sa pag-entertain sa akin. Subukan po nating magpakain po ng feeds dito sa mga tilapia. So ito po yung itsura niya. Babato lang po natin yan. Ito yung pansamantalang tahanan natin dito sa loob ng Magat Dam. So mag-iiyaw po tayo ng fresh na tilapia. Galing po dito sa Magat Dam. Mula sa bayan ng Ramon sa Isabela ay sumakay tayo ng bangka para maikot ang ilang parte ng ilog. Dito din ay makikita ang Magat Dam na kung saan ang tubig naman ng Magat River ang dumadaloy dito na siyang nagiging supply ng tubig para sa mga malalawak na pananim at bilang hydroelectric power. So panibagong adventures na naman ang nag-aantay sa atin. Kasama po natin si Kuya Michael. Siya po yung makakasama natin dito sa Magat Dam. So, meron po dito mga isla na pwedeng puntahan ng mga turista. And then, dun po tayo mag-overnight. Magka-camping po tayo dun. And then, tuturuan po tayo dito ni Kuya Michael kung anong pwedeng gawin natin dito. Like, manghuli po ng isda, gaya ng tilapia. At yung iba pang mga ginagawa dito. So, ngayon, kaming dalawa lang po dito sa ginagamit na bangka. May kalakihan man. Pero ito po yung magiging bangka ng mga turistang bibisita po dito. Pupuntahan po namin ni Kuya Michael yung fish cage dito kung saan makikita po natin yung maliliit na tilapia. Ito po yun. Yung mga nakikita ninyo na may drum sa bawat kanto and then may mga kawayan bilang pinaka cage niya. Then sa lahat ng side na yan, meron po yan lambat kung saan ikukulong para hindi po nakakalabas yung mga isda. Yan. Malawak po yung Magat Dam. So hindi lamang po Isabela yung nakakasakop dyan, pati po yung Ifugao, pati yung Biskaya, pati ang Nueva Vizcaya. Nasasakupan na rin yung Magat Dam. Ganon siya kalaki. Yan. So, titingnan natin. Tatali lang ni Kuya Michael yung lubid ng bangka. Yan, sisilipin natin. Yun ka na lang. Dulas dito ba? Sige. Hindi tayo sanay. Mula dun sa unahan, yung parang may kulay puti doon, nakikita na natin yung mga maliliit pa na tilapia. Kumukuha lang po si Kuya Michael ng feeds para ipakain. Pero pag ganyan, Kuya Michael, mga ilan po yung nandyan sa bawat cage na yan? Ito, tag-10K ito. Dalawa. Yan, sagi 40K. Ang dami po pala, no? 100K lahat. 100,000? Dami kasing mortality pag kaya dinadamihan namin yung berlin. Ano po yung mga dahilan kung bakit namamatay po yung iba? Sa weather at saka itong tubig. Pero nung unang panahon kahit kumakain yung mga isda lumalaki. Parang kusa na dati, no? Paano pag lumaki na yan, dito lang po talaga sila? Or ilalabas? Hati-hatiin. Ay, kakalat? O, kakalit. Okay. So, ganun po pala yung sistema nun. Yung bawat fish cage, nandyan po yung 40,000. Ganyan, karami sila. Yung maliliit pa.
Then pag lumaki na, syempre magiging masikip na po yung fish cage para sa kanilang lahat. So, i-distribute po dun sa ibang fish cage. Ayun nga lang po, kahit ganun karami po yung bilang ng mga tilapia dito, marami rin po yung namamatay doon. So maraming factors po yan. Una po, sabi ni Kuya Michael, yung weather. Then kasama na rin po siguro yung sa tubig. Dati daw po kasi, kusa na nabubuhay yung mga tilapia dito kahit hindi mo siya pakainin. Pero ngayon, kailangan pakainin ng feeds para nang sa ganun, masiguradong mabuhay itong mga tilapia o lumaki yung mga tilapia. Dito naman po sa HDPE. Opo. Ito naman pong HDPE na tinatawag. HDPE cage. Ito naman po isang uri din ng cage para sa mga mas malalaki na isda at tilapia. So iba rin yung papakain dito pag malalaki na po yung isda. Finisher na? Ano pa? Finisher. 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 Okay. So pinapakain po yung finisher kapag adult na po yung mga isda. So mamaya makikita natin kung gaano karaming isda yung meron dito. Nabawasan, na-harvest yung kalahati. Kailan lang po? Isang buwan. Mababa Ayun. kasi yung presyo pa. Kaya naantay namin na medyo tumaas. Ang dami. Magkano po ang kilo niyan? Sa ngayon, yung kuha ng buyer, 97.95. 95. Dapat 110. Kasi mahal yung feed. Baga, hindi mo pa nababawi yung yung ininvest mo sa pakain, sa feeds. Ayan, napakarami po nung mga tilapia dito. May mga namatay din. 2, 4, 6. Ganyan po siya. So kung hindi nyo po masyadong makita sa video, kitang-kita nyo naman po na nagsisigalawan po ito sa tubig. Kanina medyo kalmado lang yung tubig, pero nung hinagisa na ni Kuya Michael ng feeds, kitang-kita naman po natin na naging maingay dahil nagsisigalawan po yung mga tilapia. Anong purpose, Kuya Michael, nung lambat dito sa gitna? Oh, Opo. yung pan sa mga yung Ibon. ibon na makain. Oo, no. Nanginginain din sila. So, ibig sabihin, Ibon sa tao siguro. tao rin. Yung nandun po. Hagisan ng lambat na. Oo, madali makuha, no, pag gano'n. Yung sa kabila po, meron din bang ganito? Meron pero Sa maliliit? Ay wala doon. Wala pa, no? Yung Hindi pa kailangan kasi wala naman silang mampapala pa doon. oh. Yan. Pero dito, design kasi dito, pang dagat kasi ito. Yung sa baybay. Pero humingi ang director namin dito sa car Kaya nagkaroon din. ng bis sa BIFA. Binigyan naman. Kaya nagkaroon din. Wala kasi kami yung dagat. So, ito pong nakikita nyo ngayon ng mga tilapia, ito po yung tinatawag na tabang. Kasi meron po tayong alat or galing sa dagat po yun
Ito naman po yung tabang. Isdang tabak. Oo, isdang tabang. Pag ganyan, iiwanan na po yan dyan. Kaya tinatali na lang. Araw-araw po pinapakain yung mga isda. Opo. May oras po kaya yan? Sa umaga, alas 8. Oo. Hapon, alas 4, alas 3. So 2 beses po sa isang araw pala. Pwedeng 3 Kung tanghali. Yung mga fingerling pa lang. Pero kami dalawa lang. Ang layo naman. Ang gagalingan namin. So ganun po yung sistema. Yung mga piskid medyo malapit sa mga bahay namin. Ito kasi project ng Bipa, kaya dito lang inilagay. Madami ang mga maliliit na isla sa loob ng Magat Dam. Ang ilan sa mga ito ay mararating lamang sa pamamagitan ng pagsakay sa bangka. Ilan sa mga pwede ninyong pasyalan dito ay itong isla na may napakalaking acacia tree. Ayan po. Grabe po yung lapad at laki na itong acacia tree na to. Pakita natin. Ganyan po siya kalaki. Dito po sa isang isla kung saan makikita po yung malaking acacia tree, meron po kami dito nakita na puno ng mangga. Ang kwento po ni Kuya Michael, sa dami po ng mga puno ng mangga dito sa mga maliliit na isla, kahit gaano pa nila karami kainin, hindi rin nila talaga nauubos. So kusa na lang po yan nahihinog, nahuhulog po dito sa lupa. So tayo naman po na galing sa Kamaynilaan, syempre titikman po natin yan. Dito naman sa parteng ito ay makikita ang malawak na damuhan na siya nagsisilbing pastulan ng mga alagang hayop gaya ng baka at kalabaw. Mula sa itaas, kapansin-pansin din ito ang mga sangang-sangang mga isla na di mo aakalain na mayroon palang ganito sa parteng ito ng Magat River. Ang mga ito ay nagsisilbing tahanan ng iba't ibang hayop, halaman at mga puno. Dito naman sa kinatatayuan ko ay mga nagagandang rock formations sa bandang gilid lamang ng ilog. Magmula dito ay tumungo na kami ng Lamehan Island, isang ecotourism park na sakop ng Alfonso Lista sa probinsya ng Ifugao. Dito ako magpapalipas ng gabi kasama ni Kuya Michael at ng kanyang anak. Mag-iiyaw po tayo ng fresh na tilapia galing po dito sa Magat Dam. Yung konting suka. Toyo sana. Ito po yata yung pinakain natin kanina. Hindi. Sa iba yan? Sa ibang cage? Pero ganito rin size. Pag ganun po, may kahati rin kayo sa cage. Doon, yung pinakain natin. Anong lahat kami? Kwan po ng organization po. Fisher po. Organization. Okay. So palit-palit din yung pwede magpakain doon. Aha. Pero yung mga iba hindi pumupunta eh. Iba Ako naman nga yung president noon, ako pa ang papakain. Kahit ngayon, si mama na yung pumalit na ako nila. Nagbitaw noon si Papa ayaw naman nilang kunin yung position ni Papa. Tinuturo si Mama. Kaya umikot lang din sa inyo. Oo. Kinabukasan ay mas lumitaw ang ganda ng isla nang masilayan natin ang pagsikat ng araw mula sa pinagtayuan ng ating tent.
Dahil sa may kataasan ng lokasyon nito, ay tanaw na tanaw natin ang magagandang tanawin. Ito po yung bagong iniisip na produkto dito nila Tatay Michael. Yung daing na tilapia. Yan po yung almusalin natin ngayon. Pinausukan po yan. Ganyan po yung sistema niyan para matuyo. Kanina, nung sunrise, nagkape na po tayo. So, maganda po yung view dito sa Halag or sa Magat Dam. Kasi talagang kitang-kita mo yung sikat ng araw dito, yung araw. Doon nakatutok malapit sa pinaka-gate, malapit sa gate ng Magat Dam. Then kitang-kita mo talaga yung katubigan, pati yung mga fish cages yung nasa harapan. Ayan po yung makikita po ninyo. Maganda yung spot po nung tent natin. Nasa Bukana po tayo dito sa maliit na isla na ito. Paggising natin, kitang-kita natin agad yung magandang view nung sunrise nga. At napaka-relaxing din talaga. Ito po yung hall na tinatawag dito sa Lameha Ecotourism, kung saan po tayo nag-overnight. Pagkatapos lang po natin mag-breakfast, maya-maya po pupunta tayo dun sa gumagawa ng drip food dito sa Magat Dam. And then magpapakain na po ulit tayo ng mga isda. Pangingisda ang isa sa pangunahing kabuhayan ng mga kababayan natin dito sa Magat River. Kaya't makikita natin na ang iba sa kanila ay sa mismong ilog na mismo nagsipagtayo ng kanilang mga bahay. Mga floating houses na yari sa kahoy, kawayan at yero. Sa gitna ng ilog kung saan nagmumula ang kanilang pangunahing kabuhayan. Ngayong umaga, pupunta po kami ni Kuya Michael sa gumagawa po ng mga drip food. Yung drip food, yan po yung mga troso or mga punong kahoy na inaanod po dito sa Magat Dam. Galing po sa iba't ibang ilog na nakakonekta po dito. Yan, alamin po natin ano po yung mga produkto na nagagawa gamit po yung drip food. So maganda po yung naging experience natin dito sa Lameha Ecotourism. Yan po yung isla na tinulugan natin kung saan tayo nag-camping. So masarap po yung tulog natin. Yan, masarap po yung naging almusal namin. Yung daing na tilapia. Then merong saging tsaka Indian mango. Minutes. Kaso matagal pa po yata ulit tataas na mga, sabi ni Kuya Michael, mga September pa daw. Winter. Kadalasan. Depende na lang kung maraming dumaan na bagyo agad. Okay. Saka kahit may bagyo, kung walang maraming ulan, wala din. Wala din, no? Ito po, yung mga naiyan. Ito na po yung drip food. Tapos meron pa sa taas. Yung iba, nabenta niya. Ginawa ng table. So ito po yung sample ng mga drip food na inanod po dito sa Magat Dam. Then ginagawa po niyan, nilalagyan ng iba't ibang korte, mga hugis, then binibenta. So kumbaga, libre po yung nakukuha niyang kahoy. Pinapaganda lang po, ano? Okay yun. Hindi kailangan bumili, ano po? Yung ganito, parang walang itsura lang. Tapos pag Morning po. ginawa niya, kumanda na. Yung pihikaw. Gandang umaga po. Yan. So, andito po tayo sa Halagwan. Ito po yung mga ilan po dito sa mga residente. Alamin po natin kung ano po yung mga ginagawa nila dun sa drip food o yung mga inaanod na punong kahoy po dito.
kanino eh. Ayan po yung mga drip food na... Siya po, kayo po ba tay? Opo. Yung gumagawa? Siya po si... Pangalan mo tay? Roger B. Macdot, Roger. sir. Okay, si... Former kagawad din siya. Si Kagawad. Kasama kong natalo. Dinupin pa ako. Baka magbibisi tatay. Ito po yung ilan sa mga troso or mga punong kahoy na inaanod po dito sa Magat Dam. Then si Tatay Roger, may gagawin na po siya dyan na kumbaga polishing. Kung ano man pong produkto yung pwede niyang magawa. Gaya po ng patungan ng lamesa or ng mga halaman, pwede pong ganun. So si Tatay Roger, dati po siyang kagawa dito. Siya po yung gumagawa dito ng mga iba't ibang produkto gamit po yung mga punong kahoy na inaanod po dito sa Magat Dam. So pupuntahan po natin yung ilan dun sa mga produkto na yon. Pasok po tayo dun sa bahay nila Tatay Roger. Morning, Nay. Same to you, sir. Yes. Ito lang ang natira kasi nibenta namin yung yung iba. Ito lang ang natirang hindi pa nabenta. Ito pong patungan ng lamesa, ano po? Oo. Ayan, ito po yung sample. So, paano po yan ginagawa tayo? Kunyari, may nakuha po kayong troso or punong kahoy. Ito, pinulot ko lang dito lang sa Magat mula sa yung bagyong Unisys noon. Maraming kahoy na lumulutang, yun, nagpulot-pulot ako noon. Ginawa ko ng ganito kasi may punta dito yung DTI, siya nagpa-seminar sa amin. Pwede palang gawin na pag-ingkaman. Opo. Kahit konti-konti. Pagkakitaan, ano po? Ito rin. So, ito parang... Ganito, mostly itong binibili nila, yung mga flower stem. Lagay ng mga halaman, ano po? Opo, sa Manila, malakas po yan, yung mga ganyang pong uri ng ano. Sa problema, wala tayong sasakyan. Para i-transport, ano po? Maraming may gusto, kaso lang, yung sasakyan talagang problema. Yan, nara din yun, yung ugat ng ginawa si kuya mo na So, ito may disenyo pa po ng parang goldfish. Oo. Tama po ba? Maraming klase na. Ayan po. So, wala pong limitasyon yung produktong pwedeng gawin dito as long as meron pong naiisip sila Tatay Roger. Maraming pwedeng gawin na produkto gamit po yung mga drift food. Pag ganyan Tatay Roger, gaano katagal po natatapos yung isang produkto? Gaya po kanyari nito. Siguro ito, mga 3 oras. 3 oras lang. Mabilis po, ano? Opo, sir. Bali, yung pinaka nakuha nyo pong kahoy, hindi naman totally maraming gagawin doon. Aalisin lang siguro yung mga parte na hindi kailangan, ano po? Yung mga, Hindi na pwedeng kuwan. Parang hindi kalawang din. Mahina na yung parting yun, no? Mabilis na masira. Minsan lang, ito, kinain yung mga yung anay, anay. Opo. Kasi, hindi naman pwedeng butas-butasan. Opo. Butasan ng mga anay. Lininisan ko lang, sa ko binanisan. Naging ganyan na. Bali po, kunyari, kakakuha nyo lang po nung kahoy po dyan sa Magat Dam. Lilinisin po, tapos patutuyuin. Opo, sir. Mga ilang araw po yun pinapatuyo po muna? Mga 3 days. Depende sa kahoy, kung matigas yung kahoy. Yung isang araw, matuyuan na yan. Kung yung mahinang kahoy, mga 3 days gano'n, pwede mong
Kasi Simpuling. kapag naibabad sa tubig, Yung mga sa ganito, green, Kahit kapupulot mo na, Opo. pwede mong gawin kasi yung bulabi. Mulabe, no? Bulabi. Yung uri ng kahoy. Kumbaga, solid po yun, no? Pag ganun. Opo sir, solid yan. Oo. Kumbaga, hindi pinapasukan yung pinakaloob ng kahoy. Oo, hindi pasukan ng tubig ito eh. Opo. Kumbaga, yung labas lang yung kailangang patuyuin. Parang ganun. Opo sir. Paano yan, Tatay Roger? Kapag may yari na kayo o tapos na po na produkto, paano po yung sistema kapag ibebenta na? Or meron po kayong mga contact na bumibili po sa inyo? May ano sir, kung minsan may nag-o-order sa amin ng ganyan na stand flower, gumawa kami. Kasi mahirap ng punan, kunti-kunti lang ang punan. Kung walang order, hindi kami gumawa. Kung may order, para sigurado may benta, Tsaka gagawin talaga yung gumawa produkto. kami. Ano po? Opo. Kasi matitenga naman po dito kung gawa kayo ng gawa tas wala pa namang sure na buyer. Ano po? Opo. Saka popost kami ng ganito, gumawa ko ng ganito, i-post namin sa Facebook. Ano pong pangalan ng Facebook po ninyo para pag may gusto pong bumili? Rogelin Bimakta din. Yung talagang yung anak namin si Johnny. Johnny Bimakta at saka si Glory Bimakta. Sige po. Silang kinokontak yung mga bumibili sa. Okay. So, ilalagay po natin yung Facebook name nila para kung sakali pong may magustuhan po kayong produkto or may gusto kayong ipagawa kay na Tatay Roger, mag-message lang po kayo sa Facebook page po nila. Anong pangalan mo, Nay? Ang palayo ko, Sir Lynn. Lynn. Yun ang talagang kwan. Sige. Si Lynn. Pero kayo, Tay, merong iba pang gumagawa dito maliban po sa inyo? Wala, ako lang. Ikaw lang talaga. Wala pang iba na titrain, no? Na gumagawa. Marami kami noon, pero wala naman gumagawa. Parang walang interesado. Kasi yung financial talaga kasi yung ginagamit. Yun yung problema, no? Yung financial talaga. Si kuya mo lang ang ang alias nila nandito na si Ramot. Nahihiya ako noon kasi kagawad ako noon. Pumupulot ako ng ganyan. Wala pong nakakaya dun sa ginagawa po Sabi ninyo. nila, kagawad ugat daw. Yung sabi ng Tagalog, yung Ilocano, kagawad ramot. Kagawad ugat-ugat sabi nila kapag Tagalog naman, kagawad ugat-ugat. Ugat-ugat. Ayan po, sige. So kung sa mga manonood po natin, kung naghahanap po kayo ng mga drip food o mga produktong galing po sa drip food, marami po dito kay na Tatay Roger. Pwede pong lamesa, upuan, lagayan po ng mga halaman o bulaklak. So hanapin nyo lang po si Tatay Roger at bibigay po natin yung mga contact numbers po niya, pati po ng mga anak nila doon sa Facebook page para message po sila directly kung ano man po yung magustuhan ninyong ipagawa para po sa kanila. Purong Tagalog kayo, sir? Burong Tagalog. Hindi marunong mag-Ilocano. Dito kasi Hindi po. Yung mother ko po marunong kasi nakatira yun minsan sa bandang Ilocos po ata. Pero Bicolano po siya. hindi ka matakot sir kasi yung anak ko Bisaya. Mas malayo pang galing yung asawa niya, Bisaya. Oo. Sa Ilonggo. May Tagalog, may Napadpad na rin dito. Pero kayo, sir, taga... Rizal Province. Oo. Mga isang sakay galing ng Maynila. Minsan na bagyo, kasi malakas yung bagyo ngayon yung lumabas na. Number 2 po ata. Kapag kausap po si Mrs., sabi niya, umuulan ba dyan? Kasi malakas daw doon. Tuloy-tuloy daw yung ulan. Hindi yung banda dito sa may Kainta. Yun po. Malapit na po. Kainta, Sa Maynila yan. Taytay, Angono. Binangonan po kami. Bayan ng Binangonan. Ay, yun lang. Pag Maynila po,
Lahat naman? Meron naman yan. Oo. Patago lang talaga. Ito lang natin alam. Siyempre, kami na nandito sa ako na kasi hindi namin alam yan kasi ang layo yung syudad. Kapag malapit ka kasi sa syudad talaga yun. Marami nagbebenta ng ano-ano. Okay na po siya. So ngayon po, alis na po kami dito sa Halag 1 o Halag 1. Kasama po sila Tatay Roger, pati yung iba pong mga residente dito na nakakwentuhan po natin. So salamat po sa pag-entertain sa akin at nawa po maging maayos at progresibo po yung parating na mga taon sa inyong lahat po. Subukan po nating magpakain po ng feeds dito sa mga tilapia. So, ito po yung itsura niya. Babato lang po natin yan. Parang busog na yata. Lakalan. Ito. Makikita niyo po sa loob yan. Yan po yung mga tilapia ang pinapakain natin ngayon. Ngayon po, babalik na tayo sa sentro at alis na po tayo dito sa Magat Dam. Baon po yung mga bagong karanasan at mga aral na natutunan po natin dito sa mga nakasalamuha po nating mga lokal po dito. Ito naman po ay ating pagyayamanin at ibabahagi po sa ibang tao nang sa ganun po ay malaman po nila yung mga bagay na ipagpapasalamat po natin. Ang karanasan nating ito ay talaga namang nagmulat sa akin sa buhay ng ilan nating kababayan. Hindi madali at lalong hindi marangya, pero lumalaban sila ng patas, may tulong man o wala na nanggagaling sa lokal na pamahalaan. Higit sa lahat, naghahanap buhay ng marangal. Isang bagay na kahit anuman at sino man ay hindi kayang tumbasan. Salamat po sa inyong panonood sa episode nating ito. Nawa ay madami kayong nakuwang mga aral at nakapagbigay ng inspirasyon sa nasaksihan nating buhay sa ilog ng Magat. Para sa mga susunod pa nating mga episodes, patuloy nyo akong samahan at subaybayan ang aking mga adventures sa ating paglilibot sa Pilipinas. Mag-subscribe sa ating YouTube channel para hindi nyo ma-miss ang ating mga itatampok na kwento at mga lugar linggo-linggo. Thank you for watching and see you on our next adventure.